ang ating Vice Presidente mukhang may panghihinayang po eh. No? Mukhang may panghihinayang ho kasi dapat daw po presidente na siya 2022 pa lang ho, mga kababayan. Ako, naniniwala ako doon, no? Na kung talagang nagkatugma po yung desisyon ng ating presidente, kung talaga pong nagkatugma ang desisyon ng presidente at vice-presidente at bumaliktad po yan, mga bossing, malamang sa alamang po, BBM ang vice-presidente natin at si Inday Sara ang presidente natin. Kung ganun po yung napagkasunduan. Pero sabi ng maraming tao, mabuti na lang, Mark. No? Mabuti na lang. At kumbaga si BBM ang naging presidente. Malamang po kung baliktad, mga bossing, sa tingin ninyo, ano ang lagay ng Pilipinas ngayon? Oh. Ano ang lagay ng Pilipinas ngayon? Malamang, ang China, kanila na yung West Philippine Sea, mga kababayan. Diba? Malamang po yung mga bantay natin sa West Philippine Sea, yung mga BRP Sierra Madre, dahil ngayon po inuutos ng China, natanggalin po yun. Oh, malamang wala na din yun, mga kababayan. At tahimik po sa West Philippine Sea. Yan naman po yung kanilang laging pinagmamalaki. No? Pag si VP Sara ang nakaupo bilang presidente, tahimik ang West Philippine Sea. Bakit po? Kasi ho, mga kababayan, no? Wala naman silang gagawin doon eh. Oh. Susunod at susunod na lang po sa China. Mga bossing. Si pobre ng mangunguma, Davao City of China. Oh. Ba? Mabuti na lang ho talaga, mga kababayan. Yung mga pogo na yan, nagnalakihan po yan malamang sigurado ngayon. No? Wala pong maiimbestigahan dyan. Hindi po makikita yung mga illegal na mga nangyayari ho dyan. Doon po sa mga nabiktima ng EJK, malamang sa alamang po yun, hanggang ngayon tumatawag at humihingi pa din po ng hustisya. Yung mga kapulisan na napasunod ni dating Pangulong Duterte, malamang sa alamang pa din po yun, mga kababayan, hindi maririnig ang kanilang boses. No? Lahat po yan, mga bossing. Tuloy. Ngayon ko lang dito kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Kong Yun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Totoo ho yun, mga kababayan. Lahat yan nagsimula nung pag-aambisyon nila na maagaw ang pagka-presidente kay BBM. Bakit ho? Kailangan na agad eh. Dahil ho, mga kababayan, talagang wala sobra na eh. Lumalabas na yung pogo, lumalabas na yung kaduwagan ng dating Pangulo sa West Philippine Sea. Lahat po yan. Hirap na po silang itago, mga kababayan. Kaya, ang solusyon, sabihin natin, bangag si BBM. No? Sabihin natin, gumagamit o bumabatak si BBM para mawalan ng tiwala ang Pilipino sa kanya. Wala po, mga kababayan. Matatalino ang mamamayang Pilipino ngayon. Hindi ho naniwala, mga boss. Di ho ba? Hindi po naniwala, mga kababayan. Kaya po, ayan, nauubos ang kanilang mga supporters, no? Pero, election pa lang po, narinig na namin yan. Narinig ko na po yan, no? Si BBM, pagbibigyan lang nila yan. Pagkatapos, pag lumagpas na ng 2 years ng pagkakaupo niyan, rarat-ratin na nila yan ng kung ano-anong mga issue, no? Dahil pag si VP Sara pumalit sa kanyang posisyon at na-impeach si BBM ng kumbaga kulang 4 na taon, pwede ulit siyang tumakbo ng pagka-presidente sa 2028. Ala Gloria Macapagal-Arroyo, mga bossing. Yan yung mga tropa nila, di ba? Si Gloria Macapagal-Arroyo, mga kababayan. So, ganun din ang mga magiging style nila. Kaso po talagang wala Hindi pumapayag ang sambayan ng Pilipino. No? Kasi kung before, no, kung 4 na taon mahigit nila mai-impeach, nako, hindi na po pwedeng tumakbo si VP Sara. Tapos na din po yung kanyang termino noon. Narinig na namin yan dati. Hindi ho ako naniwala doon. Kaya lang, nakikita na po namin. Nakikita na po natin. Totoo nga.
Yan, kanya na daw po. Naniniwala ako doon, mga kababayan. No? Naniniwala ako doon. Kung parehas silang nag-agree, okay, si PBBM, vice, tapos si Sara, si BPI ang presidente. Kasi gusto ng tao parehas eh. Ang ayaw lang natin, mga bossing, magkabangga sila. No? Magkabangga sila sa pagka-presidente. Bakit to? Dahil ang iniiwasan natin that time, mabiyak, mahati yung mga boto ho, mga kababayan. At ito, ang paniniwala natin, which is, posible naman talaga, pag nahati ang boto, posible na manalo si BP Lenny, mga bossing. Di ba? Either si BBM ang presidente at si Sara ang BP, or si BBM ang BP at si Sara ang presidente. Kahit saan yun, parehas ang magiging resulta, mga kababayan. Pero buti na lang talaga naging maayos, no? Yung kanilang pagkakasundo. Malamang kung si BP Sara ang presidente natin, mga bossing. Ano? Mukhang siguro nagtatago pa din tayo doon sa mga peking ipinapakita nila na maunlad ang Pilipinas, mga kababayan. O tuloy. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na Si BBM din, ganun din ho, mga kababayan. united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Yun naman pala eh. O tuloy. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation for inquiry in aid of legislation that is more like a Bakit mo naman sasabihin yun? Ikaw yung iniimbestigahan nila. political persecution and harassment of OVP. Yan po ang pinapaulit-ulit nila, mga kababayan. No? Yung pag-iimbestiga po ng Quad Committee, yung pag-iimbestiga po ng Kongreso, yung mga naiintindihan natin na mga katanungan po nila doon sa Kongreso, na naghihintay po tayo ng kanilang mga sagot. Ang sagot lang po nila doon, mga kababayan, ang laging pinapadala nila na mensahe doon sa kanilang mga taga-suporta, kami ay pinupolitika lang ng mga to. Ganun ho, mga boss. Pero tugma-tugma po, mga bossing, yung mga katanungan na dapat pong sagutin nila. Sabi ni Pempe Santiago, shout out please, from Los Angeles, California. Personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito, Yun po talaga ang simula, mga kababayan. Nung sabi ng dating Pangulong Duterte, bumabatak. Doon na yun eh. Lahat yun, mga bossing. Yung pang mautog-mautog nila, doon nagsimula yan. Tsaka yung kay Kibuloy. Yung malapit, yung inuumpisa ng investigahan si Kibuloy ulit. Tsaka yung mga ICC. Yan na lahat yan, mga bossing. Tuloy. ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment. Ang maganda dito, mga kababayan, nagmadali sila. Kasi kung hindi nagmadali itong mga ito, kung nag-antay talaga, nagtimpi itong mga ito, nag-antay, nagtimpi, naghintay, malamang talagang iboboto pa din ng majority si BP Sara sa 2028. Tapos doon saka manggagaling, ibalik na natin lahat to. Kaya lang, hindi sila makapag-antay. Dahil nga po, mga bossing, doon sa mga pangyayaring hindi nila in-expect na magiging patas ang gobyerno. Na lahat po, mga Pogo, mga West Philippine Sea, EJK, yung mga confidential funds na yan, iimbestigahan po. Kaya nagmadali po sila para maagaw yung posisyon agad upang sa ganun, mahinto na yung pagdurugo, mahinto na yung mga tawag dyan,
nakikita ng taong bayan, nasisiwalat sa taong bayan. Yun ang dahilan niyang mga yan, mga bossing. O paano? 6,100 viewers. Baka kalimutan nyo pang pindutin yung like button dyan, ha? O, baka hindi nyo pa i-share itong live stream natin. At yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, o, i-subscribe nyo na. Kayong mga DDS, gusto nyo, asarin nyo ako araw-araw, mag-subscribe kayo para pagpasok ng live natin, alam nyo, naka-live na tayo. Diba? Pwede na kayong mang-asar. O, paano? Magpapaalam muna ako. Ha? Paalam sa inyo. God bless sa ating lahat.